Magandang umaga po sa ating lahat, aking mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. Muli ito si Pastor Lek Katampungan, nag-aanyaya sa inyo ng isang mahalagang pagtalakay na kayo po ay makibahagi sa panonood at pakikinig ng pagtatalakay na ito. Ito ay patungkol sa ng mga nakaraang pakikipagtalakayan natin sa kapatid na John Doe Alabado, isang Catholic faith defender, na kung saan ay ating sinubukan na makipagtalakayan sa kanya, ngunit sa kasawiang palad hindi tayo pagpahayag ng malaya dahil kontrolado niya po ang sitwasyon. So ngayon po mga kapatid, sa pamamagitan ng video ito ay makapagpahayag po tayo ng walang interruption at maituro ko po at maipahayag ko ng malinaw at malaya ang mga bagay na nais ko sanang sabihin upang maiparating sa inyo ang mga katotohanan. At hari nawa tayo ay patumbayan ng Diyos at langisan ng Diyos ang inyong mga tainga, ang inyong mga unawa, sapagkat Diyos lamang ang may kakapangyarihan na magbukas ng ating pang mga unawa. Ganon din ang aking bibig ay langisan ng Diyos, sa pagkatunay na wala po akong magagawa sa ganang aking sarili, maliban na ako ay patumbayan ng Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, patungkol po sa aming pagpapakilala ng totoong iglesia, ay hindi po namin ito ipinakikilala ang totoong iglesia sa pamamagitan po ng mga historical facts. Walang sino man ang makapagpapatunay ng totoong iglesia sa pamamagitan ng mga history. Yan mga kapatid ay hindi po mapapatotohanan, sapagkat ang totoong iglesia ay mapapatotohanan ito sa pamamagitan ng makabibliyang palatandaan. Mga kapatid, ang iglesia, kung atin po itong pag-aaralan, ay hindi po ito pinangalanan, no? At wala pong proper name ang sinaunang iglesia. Bagamat ito'y tinawag na iglesia ng Diyos, siya'y tinawag na iglesia ng Diyos, pero hindi naman po ito proper name. Mga kapatid, may mga palatandaan kung papaano natin malalaman ang tunay na iglesia. Again, inuulit ko, hindi po sa pamamagitan ng mga history. Kahit isang sako pa ang history na libro ng mga daladala mo, hindi po sa pamamagitan yan mapapatunayan mo na totoong iglesia ang kinaaniban mo. Kahit isang dump truck pa na historic books gamit-gamit mo, hindi mo kayang patotohanan yan na yan ay totoong iglesia. Ito po mga kapatid ang sabi ng Biblia sa aklat po mga kapatid ng Juan chapter 8 verse 32. Ito po ang sabi, basahin po natin mga kapatid, no? And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So ang lohika na ginamit ng Biblia po mga kapatid, no, ay simple lamang. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, sa 33, sa kanilang sinagot, kami binhi ni Abraham at kailan pa may hindi pa naging alipin, ni naman tao. Paanong sinasabi mo kayo'y maging mga laya? 34, sinagot sila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So ang ibig sabihin mga kapatid, kung ating masumpungan ang katotohanan, totoong iglesia, itong totoong iglesia may kapangyarihan na magpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Ito po mga kapatid ang sinabi sa aklat ng Roma. Kung ating babasahin mga kapatid ang aklat ng Roma, no? So sa 6:18 ating po babasahin. Ayan. Being then made
free from sin, ye became the servants of righteousness. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. So mga kapatid, ang mga palatandaan na ikaw ay nasa katotohanan ng iglesia ka, ay makakalaya ka sa kasalanan. Sapagkat ang katotohanan na tinutukoy dito sa 1:8:32, yun po yung katotohanan na totoong iglesia. Na sinabi po sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, ito po ang sabi, ngunit kung ako ay magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So yun po mga kapatid, kung gusto mong makilala ang totoong iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan, kapag ito ay nakilala mo, ang lohika na ginamit ng Biblia, makakalaya ka sa kasalanan. Kaya ngayon mga kapatid, hindi po basihan yung marami kang alam na history para patunayan mo na yan ay totoong iglesia. Gayong hindi ka naman lubusang nakakalaya sa kasalanan. Kaya kami mga kapatid, kung paano po si Apostol Pablo ay nangangaral, kung ating pong pabasa mga kapatid na kanya pong mga sinabi, dito po sa aklat po ng unang Korinto, chapter 1 verse 21, ito po ang kanyang sinabi. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ng sanlibutan na yung karunungan ng sanlibutan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Okay? Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat, ang aming ipinangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Hindi po, pansinin natin, no? Hindi po in-entertain ni Apostol Pablo yun pong satisfaction ng mga Hudyo at ng mga Grego. Ang mga Hudyo ay nagsisihanap ng tanda for their own satisfaction at ang mga Grego naman ay nagsisihingi, nagsihanap ng karunungan for their own satisfaction. Pero inignore po ito ni Apostol Pablo. Dinisregard niya yung kanilang mga hinahanap. Kasi ang gusto ng mga Grego, yung marunong, puro karunungan. Ito ng mga Hudyo, ang gusto mga tanda. Ano ang tanda? Pero nakasentro ang pangangaral ni Apostol Pablo dito. Datapat ang aming ipinangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at ang mga Hintil ay kamangmangan. So ang ipinangaral po ni Apostol Pablo mga kapatid ay si Kristo. Kung ano po ang biyayang na kay Kristo upang ang tao ay lubusang makalaya po sa kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kami mga kapatid, napakadali lang po para sa akin ang pag-aralan ng mga history. Well, in fact, sa tingin ko, sa loob, wala pang 3 buwan, marami na akong alam kung history ng pag-focus ako sa history. For almost less than 3 decades, mga kapatid, dito po sa pananampalatayang ito, sinaunang maka-apostol na pananampalataya, sa Tagalog, sa English ay ancient apostolic faith or church, ay sinadya ko na po na hindi po malaman ang anuman, maliban po mga kapatid na sa pangunahing pangangailangan ng tao, na ang tao ay kinakailangan na makalaya sa kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ako nag-focus mga kapatid sa pag-aaral ng mga history, sapagkat hindi naman yan mga kapatid ang basihan para mapatunayan mo ang katotohanan ng iglesia. Sabi ng Biblia, ye shall know the truth church, and the true church shall set you free. Ano po yung katotohanan mga kapatid na magpapalaya sa atin? Yung katotohanan mga kapatid na nasa iglesia, na may kapangyarihan na magturo sa iyo at magbukas ng pagkakataon para ikaw ay makalaya sa kasalanan. Kaya yun po mga kapatid, kung atin pong pag-aralan ang Biblia, so simple lamang pala. Hindi mo kailangang
hakot ng patong-patong ng mga libro, patunayan mo history ng church 333 AD kami ang tinatag ni Kristo. Hindi ganun mga kapatid. Let's be biblical. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Saan ka makakalaya? Sa kasalanan. Sa lahat ng mga simbahan na sinubukan mong aniban, kausapin mo ang sarili mo. Kausapin mo ang Diyos. Nakalaya ba talaga ako sa kasalanan? Pinalaya ba talaga ako sa kasalanan? Ayan mga kapatid, ikaw mismo makakasagot sa iyong sarili. Kasi ang katotohanan ng iglesia, ito ay may kapangyarihan na magturo sa iyo kung paano ka makakalaya sa kasalanan. Sapagkat ito ang haligi at ang suhay ng katotohanan. Yun pong iglesia. Kaya po mga kapatid, dito po tayo pumupokus, no? Hindi bali na tayo maging mangmang pagdating sa history, huwag lamang mga kapatid sa salita ng Diyos. At hindi lamang mga kapatid, pagpapalaya sa kasalanan o pagiging alipin mga kapatid sa kasalanan, kundi maging sa mga walang kabuluhang aral. Nais ng iglesia na taglay-taglay ang katotohanan ito ay makalaya ka sa mga baluktot na mga aral ng mga tao na itinuturo ang kanilang pinakasariling aral at lihis na po mga kapatid sa aral ng Biblia. Yan po ang katotohanan. Ano ang dapat natin gawin? Basahin natin ang Biblia, hanapin natin yung mga totoong tagapagturo upang nang sa gayon ay maturuan tayo ng tama. Hindi ibig sabihin na maraming nanonood doon sa tao na yon, maraming nagko-comment sa mga tao na yon, sila na ang katotohanan. Hindi po yan mga kapatid ganun. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang totoong iglesia, kapag nakilala mo, makakalaya ka sa kasalanan. Yan po mga kapatid, ang lohika na ginamit ng Biblia. Ginamit mismo ng Panginoong Hesukristo. At ang katotohanan niyo mga kapatid, ang haligi at suhay ng katotohanan, ayon pong totoong iglesia. Why is it until now, napakatagal mo na sa simbahan, ba't hindi ka pa rin nakakalaya? Paulit-ulit pa rin ang kasalanan ang ginagawa mo. Ang ibig sabihin, hindi mo pa nasumpungan ang totoong iglesia. Kasi hindi ka pa nakakalaya sa kasalanan eh. Ang totoong iglesia, ang palatandaan yan, inuulit ko mga kapatid, sa ngalan ng katotohanan, palalayain ka sa pagkakaalipin sa kasalanan at sa maling mga aral. So, ito mga kapatid, bigyan natin ng isang pansin itong mga maling aral ng mga simbahang Romano-Katoliko. Ito ay patungkol, may kinalaman mga kapatid sa aming naunang pagtalakay. Patungkol po mga kapatid sa mga dasal na paulit-ulit na di umano ay hindi po sila ang pinatutungkulan nito mga kapatid, no? Pero ganun pa man mga kapatid ay atin pong subukan natin mga kapatid yung salita ng Diyos sa Matthew 6:9, no? Para makita natin talaga kung tama ba ang interpretasyon ng mga Romano-Katoliko o ng mga nagpapakilala, mga debater ng Romano-Katoliko pagdating sa pagkapaliwanag sa Biblia ay sila ang tama. Pansin natin mga kapatid, sa Matthew 6:7, ito pang sabi ng Biblia, at sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. So mga kapatid, pag paulit-ulit, exact phrase mga kapatid, ang iyong ginagawa, ito po ay nagiging walang kabuluhan mga kapatid sa pamantayan ng Diyos mga kapatid. Ito po sabi ng Biblia, no? But when ye pray, use not vain repetitions. Paulit-ulit. Kapag inuulit-ulit mga kapatid, yun po yung nagiging walang kabuluhan. Regardless kung ano po ang mensahe ng iyong panalangin, as long as ito inuulit mga kapatid ng paulit-ulit repetitions, hundreds of times repetitions mga kapatid,
yan po mga kapatid na uuwi po sa ritual. Ano po ang ibig sabihin ng ritual? Ito po mga kapatid ay mayroon pong pattern. So pansinin natin mga kapatid ang Aba Ginoong Maria. Iyan po mga kapatid, may pattern, may paraan na sinusundan, may oras, at may sistema. Kaya po nagiging ritual prayers or ceremonial prayers po yan mga kapatid. Hindi po yan ang ginawa ng Panginoong Hesukristo na kung saan ay pinaratangan nitong mga Romano Katoliko na ang Panginoong Hesukristo ay nanalangin ng paulit-ulit. Ang panalangin po mga kapatid ng ating Panginoong Hesukristo ay ganito. Sa Hebreo mga kapatid, chapter 5 verse 7, kung kayo po yung mga Biblia, basahin nyo po ito mga kapatid. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard, and that he feared. Yung prayer po mga kapatid na ginawa ng bugtong na anak, hindi po ito ritual. Wala pong pattern, wala pong pinagbabasehan na binabasa na ritual ang bugtong na anak sa kanya pong pananalangin. Ano po ang kanya pong panalangin mga kapatid? Prayers and supplications. Kaya inuulit-ulit niya dahil yung kanya pong dasal mga kapatid ay meron pong supplication o pagsusumamo. Kaya niya po ito inuulit-ulit. Wala po siyang sinusundang pattern mga kapatid. No, unlike po mga kapatid nitoong mga pananalangin nitong sa simbahang Romano Katoliko, ito po ay ritual, may pattern, may binabasa. Nawala na po sa puso, nasa bibig na lang po itong kanilang dasal mga kapatid. Basta ang kanilang mahalaga, matapos nila yung kung ilang beses nire-record na ito po ay ulit-ulitin. Yan po yung sinasabi mga kapatid sa Matthew 6:7 na yung vain repetitions, walang kabuluhan mga kapatid, na paulit-ulit. At maging ang bugtong na anak, pinaratangan nila na ito ay paulit-ulit mga kapatid. Hindi po. Kaya po mga kapatid, 3 beses na nalangin ang ating Panginoong Hesukristo dahil po meron pong panalangin na may kasama pong pagsusumamo, prayer and supplication po mga kapatid. Iba po yan sa ritual na ginagawa ng mga Katolik. At isa pa mga kapatid, si Haring David ay kanilang pinaratangan na nanalangin din di umano ng paulit-ulit. So, ngayon, pag-aralan natin ang Biblia. Si David ba talaga, ang ating patriarkang si David, ay nanalangin ba talaga ng paulit-ulit? Basahin natin kanilang mga versikulo mga kapatid, no? Sa Psalms 136, kung may mga Biblia po kayo, mas maganda na ito po ay inyong sundan para maliwanagan po kayo. Psalms 136, verse 1, ito po ang sabi. Mangagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandaang loob ay magpakailanman. Sa verse 1 yan mga kapatid, no? Pansinin nyo sa verse 2 mga kapatid, kung inulit ba talaga ng eksaktong phrase. Hindi na po basahin nyo po. Ito pang sabi. Mangagpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos. Wala to sa verse 1. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa verse 3. Magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. So, hindi po ito mga kapatid exact phrase. Hindi po ito mga kapatid na yung mula, katulad sa panalangin ng mga simbahan ng Romano Katoliko, mula sa umpisa hanggang dulo. Parehas na parehas mga kapatid yung kanila pong pagkabigkas. Kay Haring David po mga kapatid ay napakalayo. Mula sa verse 1 hanggang 3, hindi po yan mga kapatid magkakaparehong inulit na mga salita. Hindi po ito ritual. At hindi rin ito mga kapatid mga panalangin. Ito po mga kapatid ay awit, psalms. Kaya nga mga kapatid, psalms nga po ang nakalagay dito Hindi po ito prayers. Dapat sana nakalagay dito prayers. Iba po ang awit, iba po ang salmo mga kapatid.
So yan ang malinaw na ating nais ipahayag na sabi ka di umano ni Brother Jando, ito raw ay panalangin. Hindi po mga kapatid. Iba po ang panalangin sa awit. Kaya nga awit ni David eh. Tignan nyo Ephesians chapter 5 verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So yung kay Haring David mga kapatid, chapter 136 verse 1, 2 and 3, magkakaibang phrases po yung mga kapatid. Hindi po yan pare-parehas mga kapatid na phrase. At ito po mga kapatid ay awit ng pagpupuri at pagpapasalamat. Hindi po yan prayer mga kapatid. Tingnan nyo sa Colossians chapter 3 verse 16, ito po sabi ng Biblia. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. So yung mga kapatid, ang pag-aawit ng mga spiritual na mga awitin ay manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at magpalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga himno at ng mga awit. Hindi po prayers ang salmo mga kapatid. Sa James chapter 5, ito po. Ito ang sabi ng Biblia. Sa James, basahin natin mga kapatid yung James. Ito Psalms. Ito po, James 5:13. Nagbabata-baga ang sinuman sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri. So, ibig sabihin, iba ang panalangin talaga at iba mga kapatid, ang pag-awit. Sa English, is any among you afflicted, let him pray. Is any merry, let him sing psalms. Kaya nga kapatid, doon nga ay nakasulat sa salmo ni David Awit ni David, hindi po yung prayer So pinaparatangan nila si Haring David na nalangin ng paulit-ulit. Yan po ang malaking kasinungalingan, malaking pagkakamali mga kapatid nitong nagpapanggap na mga guro ng katotohanan, ngunit sa katotohanan, guro po ng kabalukutang aral mga kapatid. Yan po ang katotohanan. Maging si Kristo. Pinaratangan nila, nanalangin mga kapatid ng vain repetition. Hindi po mga kapatid. Ang panalangin po ng ating Panginoon sa Kristo, prayer and supplication. Panalangin na may pagyusumamo. Hindi po ito ritual. Ang sa mga Catholic prayers mga kapatid, ritual and ceremonial po yan. Nagbabasa po sila 54 times sa aking pagkakaalam na iisang eksaktong salita mula umpisa hanggang dulo. Ritual prayers po yan mga kapatid. Hindi po yan prayers and supplication. Kung sasabihin nila prayer and supplication, hindi ako naniniwala. Bakit? Binabasa mo yan Wala sa puso mo yan Binabasa mo lang yan Yun ba ang katotohanan mga kapatid So, dito mga kapatid ay nais ng Diyos na tayo po ay palayain. Una, sa pagkakaalipin sa kasalanan. Ikalawa, pagkaalipin sa mga maling aral po mga kapatid. At ang sinaunang iglesia, muli aking pong sinasabi sa inyo, na hindi po ito mapapatotohanan sa pamamagitan po mga kapatid ng sakosakong mga historical facts, ebidensya mga kapatid. Hindi po yung mapapatotohanan. Ano sabi ng Biblia? Para mapatotohanan mo ang katotohanan, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman mo na totoong iglesia ang pinagkinaroroonan mo. Una, pag pinalaya ka sa kasalanan, mga kapatid. Lahat ng uri ng kasalanan, Galatians 5:19, ay nariyan po lahat yung mga kapatid. Colossians 3:5, andyan po lahat mga kapatid ng mga kasalanan na maaari na atin pong kunan ng ideya na palayain tayo ng Diyos dyan mga kapatid. Kung sinasabi mo na ikaw lang sa katotohanan, bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakakalaya sa katotohanan? Ang ibig sabihin, wala ka pa sa totoong iglesia. Kasi ang totoong iglesia ay meron po siyang kapangyarihan para tayo po mga kapatid ay palayain po mga kapatid. Ang totoong iglesia
ay meron pong kapangyarihan para atin itong makilala. Palayain po tayo mga kapatid. Hallelujah, sa kasalanan. Yun mga kapatid, ang aking nais ibahagi sa inyo. So, maiksi lamang ito na video, ngunit harinawa ay lumiwanag ang inyong buong kaisipan mga kapatid. Ang totoong iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan, na siyang iglesyang itinatag ni Kristo, kapag nakilala mo, palalayain ka niya sa pagkakaalipin sa kasalanan. Yun po ang palatandaan ng totoong iglesia. Kaya maraming salamat po. Muli, ito po si Pastor Lek Katampungan. Hanggang sa mga susunod natin na pagtalakay, ay bigyan nawa tayo ng Diyos ng pagkakataon muli. At sumain nyo ang biyaya at pagkapala ng Panginoon sa Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.